Mga Pilipino pinaguhuli ng Immigration Authority sa isang mall sa bansang Malaysia. Mga pasong dokumento kagaya ng tourist visa ang mga rason kung bakit sila na-detain. Kaya babala ito sa mga kababayan natin na nagbabalak magturista sa ibang bansa. Though sa mga Asian countries naman kagaya ng Malaysia, Thailand, Vietnam, or Taiwan na ilan na sa mga napuntahan ko ay free visa on arrival para sa mga Pilipino. Meaning guys ay hindi nyo na kailangan bayaran ng visa dahil paglapag nyo doon ay libre ang visa nyo ng 15 to 30 days. Pero guys, kapag natapos na or malapit nang matapos ang itinilagang araw na pwede kayo mag-stay sa bansa na yon, ay dapat umuwi na kayo sa Pilipinas. Dahil nga kagaya nito na kapag nahuli kayo ng Immigration Authority na paso na ang tourist visa nyo, ay dagdag pasanin pa kayo ng gobyerno or kailangang saklolohan. Kaya nga guys, ito minsan ang dahilan kung bakit naghihigpit ang immigration sa atin sa Pilipinas. Ang ibig kong sabihin guys, kung alam nyo na mai-expire na yung free visa nyo na pwede lang kayo mag-stay sa bansa na pinuntahan nyo, bakit hindi pa kayo umuwi sa Pilipinas? Dahil kapag napaso ang visa nyo at nahuli kayo na immigration, alam nyo naman na labag ito sa batas at illegal na manatili na paso ang visa sa ibang bansa. Sir, papalop lang po kami dun sa napabalitang raid sa Kota Raya Mall sa Kuala Lumpur. Ito yung mga wala atang mga dokumento para makapagtrabaho doon. At may mga Pilipino daw po doon. Ano na po ang sitwasyon? Pinaka-latest po. Opo. Nagkaroon nga po ng immigration authorities raid at ang pagsasagawa po nito ay paghahanap ng Malaysian authorities na mga walang papeles o walang documentation in terms of legal stay sa Malaysia. Malamang po ay either pasong tourist visa o pasong work visa ang kalagayan. 200 yung unang nakuha sa mall, dinala sa detention center at napawalan po yung karamihan. Ang natitira po sen ay 30 na Pilipino. And rest assured, nakatutok po yung abogado natin. Ang police attaché natin sa embahada natin sa Kuala Lumpur ay activated na rin po para tumutok sa sitwasyon. Ang primary aim natin ngayon ay safe sila doon sa detention center, sen, hindi sila sinasaktan o nasa sitwasyon na kalagayan na hindi maganda. And of course, we will work on their release in due time, no, sen. Yan po ang isasagawa natin ngayon. Ito yung natitirang 30, bakit hindi pa napapakawalan? Yung iba pala napakawalan na. Hindi pa natin alam ang eksaktong sitwasyon, pero ang pinapalagay po natin ay baka hindi na-establish sen na sila'y paso na ang visa at hindi na-establish yung legalidad ng pananatili nila doon. But bagamat ganon, sen, our lawyer is there to do all that we can to ensure na ma-release sila at mapawalang sala at makauwi na ng lalo madaling panahon. So ibig sabihin yung iba sa kanila baka overstaying na? Yes, sen. Baka ganun po ang sitwasyon talaga, sen. So kumbaga, sen, yung sabihin na natin yung mga talagang seryosong kaso, yun po yung nanatili. Okay, pero nakatutok na po yung ating mga abogado sa embahada dyan sa Kuala Lumpur para kausapin sila. Yes, sir. Sana ganito din kahigpit ang bansa natin sa Pilipinas or ang gobyerno natin sa mga dayuhan na iligal na nananatili sa Pilipinas. Kaso ang siste sa Pilipinas ay nakakakuha pa ng legal documents ang mga dayuhan kahit illegal na silang naninirahan sa bansa natin. Kagaya na lang ng Philippine passport. At good luck din sa mga Pilipino na nahuli na paso ang tourist visa. For sure niyan ay higpitan na kayo lalo ng immigration officer natin sa Pilipinas kapag lalabas ulit kayo sa ibang bansa. Kaya guys, mahalaga na kapag nag-tourist tayo sa ibang bansa at kapag natapos na yung free visa natin o yung free visa on arrival, ay dapat umuwi na tayo sa Pilipinas para just in case gusto ulit natin mag-tourist, ay good record tayo sa immigration at makakalabas tayo ng malaya. Sinasabi ko ito guys, base sa personal kong experience.
Dahil hindi pa man ako OFW noon, ay marami na rin akong bansa na puntahan sa mga Asian countries. Kaya kapag good record ka sa immigration na bumabalik ka sa Pilipinas, ay ang mga susunod na labas mo sa bansa natin ay hindi na mahirap. So maging babala sana ito sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nagbabalak maging turista sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.